Magandang araw po muli mga kapatid at sa pagkakataong ito ay ating pong subukang pag-aralan ang mga nangyayaring kahirapan sa ating sanlibutan, sa ating lupang kinabubuhay. Sapagkat sa ating nakikita ay malaki ang kahirapang nangyayari sa buhay na ito. Nakikita natin yung mga recession sa mga bansa, yung mga pagbagsak ng ating ekonomiya, buong mundo. Ayon ba sa banal na kasulatan hinulaan na ito na magaganap pa lang o nangyari na o mangyayari sa ating hinaharap? Sa Mateo 24, talatang 7, ayon sa ating Panginoong Jesucristo, buhat sa kanyang mga bibig ay ating pag-aralan ang kanyang ebanghelyo tungkol sa kahirapang nangyayari ngayon sa ating buhay. 24 at 7 ng Mateo. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay pasimula ng kahirapan. Buhat pa ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, buhat mismo sa kanyang bibig ay sinaysay niya na magkakaroon ng gera, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, at katumbas nito ay kagutom, ano pa, lilindol sa iba't ibang mga dako. Mga natural disaster natin yan, lindol, tsunami, bagyo, lahat. Ngunit ang sabi niya pasimula pa lang yan ng kahirapan. At makakarinig kayo ng digmaan at mga alingangaw ng digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Sabi niya, ingatan ninyo huwag kayong magtaka, huwag kayong malito, huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot. Huwag kayong magulumihanan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Yung kahirapan na yan, yung digmaan na yan, pagbagsak ng mga pera na yan, kinakailangan ito'y mangyari. Datapwat hindi pa ang wakas. Hindi pa yan ang wakas. Pasimula pa lang yan ng kahirapan. Buhat ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi na niya, sinaysay niya, magkakaroon ng digmaan. Bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, kagutom, at natural disaster. Yung paglilindol na yan. Yung tsunami, lindol sa ilalim ng tubig yan eh. Hinahampas lang ng tubig pataas. Pero ang simula niya lindol sa ilalim ng tubig. Kaya rin yan may landslide, di ba? May bagyo. Ganyan eh. Lahat na yan panahon pa ng ating Panginoon Kristo, sinabi na niya, mangyayari yan at nangyayari na. Datapwat, ito'y pasimula ng kahirapan at hindi pa ito ang wakas. Kaya ang sabi sa atin, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong magtaka kung nangyayari yan. Huwag kayong matakot kung nangyayari yan. Huwag kayong mangamba kung nangyayari yan. Sapagkat hindi pa yan ang wakas. Hindi pa yan ang katapusan ng mundo. Hindi pa yan ang wakas. Pasimula pa lang yan ng kahirapan. Kung ganoon, ano ang kanyang kadahilanan kung bakit sabi niyang ingatan natin ang ating sariling huwag malito, huwag matakot sa mga pangyayaring nagaganap ngayon sa ating mundo? Sa 24 ng Mateo, talatang 21. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayo hindi pa nangyayari buhat ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Magkakaroon ng malaking kapighatian, malaking kahirapan, malaking kung ano-anong kasakunaan, malaking kapighatian na hindi pa nangyayari buhat pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. At pagka ito'y nangyari na, ay hindi na mangyayari kailanman. Pagka ito'y naganap, yung malaking kapighatian ito,
Pagka ito'y natapos na, hindi na muli itong babalik. Minsan lang ang sinasabing malaking kapag kapighatian. Kaya, ang sabi niya, huwag kayong matakot. Alalahanin niyo na yung malaking kapighatian ito, minsan lang mangyayari, at kapag nangyayari na, hindi na muli pang magaganap. Dahil, ano ang dahilan? Sa 22, talatang 22. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Dadapwat dahil sa mga hirang, ay paikliin ang mga araw na yaon. Ano gagawin ng Diyos? Kaya sabi niya, huwag tayong magulumianan, huwag tayong matakot. Paiikliin niya yung araw na yaon, yung araw na malaking kapighatian na mangyayari sa sanglibutan ito, maiksi lang ang araw. Dahil kanino? Dahil sa atin. Dahil sa kanyang mga hirang, paiikliin niya ang araw ng malaking kapighatian. Sa Marcos 13, talatang 20, pinaikli niya ang araw na yaon. Final yun eh. Period. Yung araw ng malaking kapighatian, maiksi lang. Dahil sa mga hirang. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Dahil kung ito'y hahaba at lalaki at lalawak, ang sabi do'y walang lamang makaliligtas. At dahil sa walang lamang makaliligtas at dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, pinaikli niya ang araw na yaon. Marcos 13 at 20. Pinaikli niya ang araw ng malaking kapighatian dahil sa kanyang mga hirap. Ngayon, kung dumating man yung panahon na yan, maiksi lang eh. Ano ang ebanghelyo ng Kristo tungkol sa kahirapang ito? Yung kahirapan yung tinatawag na poor, talaga namang kahirapan sa buhay. Kung dumating itong kahirapang ito sa buhay natin, ano ang ebanghelyo ng Kristo na dapat nating isaisip lagi? Buhat mismo sa kanyang bibig. Wala tayong ibang pagkukunan kundi ang salita mismo na nanggaling sa bibig ng ating Panginoong Kristo. Mateo 6, talatang 25. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sabi ng ating Panginoong Kristo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Ano ang sabi ng ating Panginoong Kristo tungkol sa kahirapan na nadarama natin sa buhay na ito? Huwag tayong mabalisa kung ano ang ating kakanin. Huwag tayong mabalisa kung ano ang ating inumin. Huwag tayong mabalisa kung ano ang ating daramtin. Ang intindihin natin ay yung buhay natin ay higit kaysa sa mga pagkain nito. At ang katawan natin ay higit sa mga pananamit na ito. Tayo ang kailangan ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi niya huwag ninyong intindihin kung ano yung daramtin, kung ano yung kakanin, kung ano inyong inumin. In short, huwag tayong mga balisa sa pamumuhay sa magulong sanglibutan ito. Huwag tayong mga balisa sa kahirapan na nangyayari sa magulong sanglibutan ito. Patuloy tayong mananampalataya, patuloy tayong maglilingkod sa Diyos sapagkat mas mahigit ang buhay at ang ating katawan kaysa anumang literal na bagay nito. Mas mahigit ang espiritual na bagay sa ating Panginoong Kristo kaysa anumang bagay sa magulong sanglibutan ito. Mas mahigit ang ating kaluluwa kaysa kahirapan na nangyayari sa buhay natin ito. Yun ang ibig niya sabihin. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, huwag tayong mga balisa sa pamumuhay sa magulong sanglibutan ito. Sapagkat ano ang kanyang katwiran? Hindi tayo dapat magulumihanan,
Hindi tayo dapat mga balisa. Sa 6:32 ng Mateo, sa mismong bibig uli niya. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Ang mga hintil, yung mga taong hindi naniniwala sa Panginoon Diyos. Ano ang kanilang pinaghahanap? Yung pagkain, yung pananamit, yung inumin. Sila'y nangababalisa sa mga bagay na literal. Yung taong mga walang Diyos. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay nito. Kaya sabi niya, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot sa mga bagay nito, sapagkat alam, talastas ng inyong Ama sa kalangitan ang lahat ng kailangan ninyo, ang lahat ng mga bagay nito. Alam niya. Pagka nanalangin ka, hindi mo pa binubuka ang iyong bibig, alam na niya ang kailangan mo sa buhay na ito. Kaya sabi niya, huwag kang matakot, huwag kang magulumihanan, huwag kang mabalisa sa pamumuhay nito, sapagkat talastas ng iyong Ama na nasa langit ang kailangan mo sa buhay nito. Ang sikreto, ito ang sikreto, binigay mismo ng Panginoon Sus ang sikreto upang ang kahirapan sa sanlibutan ito, upang ang mga pangangailangan natin sa sanlibutan ito ay matupad, mapagtakpan, mabigay sa atin ng Panginoon. Ito ang sikreto, binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Sa 6:33 ng Mateo, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Dalawang bagay. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ano ang sekreto? Hanapin muna natin yung kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Pagkatapos dun, ang lahat ng mga bagay na ito na pangangailangan mo ay pawang idaragdag sa inyo. Pag nandun ka na sa kaharian, pag nandun ka na sa kanyang katuwiran, lahat ng bagay, walang pera, isipin mo na ang dapat mong isiping bagay, walang pera, lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo. Linawin natin. Ano ang sikreto? Hanapin muna ang kaharian. Ang kaharian ay ang iglesia. Nasa iglesia na tayo. So, hindi na natin kailangan yung hanapin pa. Dahil nakita na natin, nasa iglesia na tayo. Ano na lang ko lang? Yung katuwiran. Hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Manatili tayo sa kanyang katuwiran. Hindi baga nandun na tayo sa kaharian at wala tayo sa katuwiran, hindi ibibigay sa atin ng Diyos. Kung nasa kaharian tayo at nasa katuwiran tayo, lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. So, nandun na tayo sa iglesia. Isa na lang, manatili tayo sa kanyang katuwiran. Ano ang kanyang katuwiran? Sample na natin. Huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong matakot sapagkat alam ng Diyos sa langit ang ating pangangailangan. Pagka nanatili tayo dyan, lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At lalawig ang iyong buhay sa lupang ito. Diba? Ganun ang katuwiran. Manatili tayo sa katuwiran na yan. Pag nanatili tayo, sinunod natin ang kanyang mga katuwiran. Ang kanyang mga katuwiran. Ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Gumawa tayo ng mabuti, lalong-lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Katuwiran ng Diyos yan. Kung nanatili tayo dyan, asusunod natin yan, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Walang pera. Iyon ang susi. Ang iglesia at ang kanyang katuwiran. Manatili tayo sa iglesia, manatili tayo sa salita ng Diyos, at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa atin. Tapos, yun ang sikreto. Yun ang salita ng Diyos. Yun ang ebanghelyo ng Diyos. Yun ang dapat nating panampalatayaran. Alam mo ang kahirapan nangyayari sa magulong sanlibutan ito?
tapos na ang kwento sapagkat tayo nasa iglesia, sapagkat tayo nasa katwiran ng Diyos. Gaano tayo kamahal ng Diyos, ng ating Ama na nasa langit? Meron siyang hinalimbawa mismo sa kanyang bibig nanggaling sa ating Panginoon sa Kristo. Gaano tayo niya kamahal? Pag nakikita ko itong simbolong ito, nabubuhayan ako ng loob. Mateo 6 at 26. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit. Yung simbolo yung ibon Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangagahasik, ni nagsisigapas. Tama, di ba? Hindi nag-aasik yan, hindi nagsisigapas. Ni nagtitipon man ng bangan, nag-iipon ng kayamanan, hindi At sila'y pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila. Kung yung ibon ay nabubuhay dahil sa pag-ibig ng Diyos, lalong higit tayo, lalong higit ang ating halaga kaysa sa mga ibong ito. Tayo bibigyan ng Ama. Alam ng Ama ang ating pangangailangan. Alam ng Ama sa kalangitan ang ating kahilingan kung tayo nananatili sa kanyang salita, kung tayo nananatili sa kanyang iglesia. Kapag nakakita tayo ng ibon, sila'y hindi nahihirapan. Pinakakain sila ng Ama. Yun ang simbolo na mas higit tayong mahal ng Ama kaysa sa mga ibong ito. Kaya ano ang dapat nating katuwiran? Buhat ngayon, sa mga araw nating halakaran, sa araw-araw nating pagtatrabaho sa magulong sanglibutan ito, sa araw-araw nating buhay sa sanglibutan ito. Sa 27. At alin sa inyo, tinatanong ng ating Panginoon sa Kristo, at alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Sabi ng Panginoon sa Kristo na dapat natin katuwiran. Kung ikaw ay mga babalisa, mga problema ka, magdadagdag ba ito ng haba ng iyong buhay? Yun ang sabi niya. Huwag kayong mga balisa tungkol sa pagkain o sa kabuhayan nito, sapagkat alam ng iyong Ama na nasa langit ang iyong pangangailangan. Kung ikaw ay mga babalisa at problema, magdaragdag ba ito ng haba ng iyong buhay? Hindi. Natural. Kaya sabi niya, huwag tayong magulimayanan, huwag tayong mabalisa sa sanglibutan ito. Kung ano man nangyari kahirapan dyan, huwag tayong mababalisa at huwag tayong matataro. Sapagkat meron tayong Ama na nakatingin palagi sa atin. God is watching us. Ika nga sa English. Diba? Sa 34. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas. Ito katuwiran natin. Hindi na natin problemahin yung araw ng bukas. Sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Hayaan natin yung bukas ang mabalisa sa kanyang sarili. Sapagkat hindi magdaragdag sa haba ng ating buhay, hindi magdaragdag sa kapayapaang ating taglay ang pagkabalisa sa kahirapan na nangyayari sa magulong sanglibutan ito. Sukat na yan. Tapos na yan. Diba? Hindi yan magdadagdag ng buhay para sa atin. Ang sekreto, manatili sa kanyang kaharian o ang iglesia. Manatili sa kanyang katwiran o ang kanyang ebanghelyo. At ang lahat na mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa atin. Alam ng Diyos sa kalangitan ang pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Alam ng Diyos ang nangyayari sa mundong ito. Huwag natin ikabalisa anumang kahirapan ang nangyayari. Mas mahalaga tayo sa ibon sa impapawid. Ang kailangan lang natin pananampalataya sa kanyang ebanghelyo, manatili sa iglesia, manatili sa kanyang ebanghelyo, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito.